Pagkatapos tumakas ni Lenny kasama ng mga nasa pulang kwarto ay nagulat sila sa kanilang naabutan. "Lenny, okay ka lang ba?" tanong ni Ella. Biglang natakot ang tatlo sa mga rebelde habang yung dalawa naman ay nagalit. "Huwag tayong magtiwala riyan. Aswang din yan. At dugo pa rin ang bumubuhay sa kanya. Nasa hulit-huli ay hahanap-hanapin niya." Hindi rin makapagsalita si Ella dahil karamihan ng rebelde ay nakain na niya noon pa. Kaya ang mga natira na lang ay wala nang tiwala sa kanya. "Lenny, halika. Itatakas ko kayo rito. Kayo ni na Jeric. Dahil alam ko kung nasaan sila. Sasamahan ko kayo kung saan ang labasan." Nakangiting sabi ni Ella na tila kinukumbinsi siya. "Ella, hindi lang ako. Kasama ko sila. Kawawa sila kapag naiwan sila rito." Pakiusap ni Lenny. Agad tumingin si Ella sa 10 tao at napilitan na lang. "Sige, isama mo sila. Dalihan natin, baka maabutan ni Lolo sina Kuya Romulo at Jeric sa laboratory kasi gumagawa sila ng formula." "Sino yun? Akala ko hinahanap mo lang ang daan palabas. May mga nawawala ka pa palang kasama rito?" ni Borge. "Ella, paano mo mapapatunayan na dapat ka naming pagkatiwalaan? Lolo mo naman ang pinuno ng mga aswang." Tanong ni Ryan, sabay tinakpan ang bibig nito ng kapatid niya. Hindi na iyon pinansin pa ni Ella. Habang nagmamadali silang tumakbo papunta kina Jeric at Romulo ay bigla silang napahinto nang may sumalubong sa kanilang isang distorted ang mukha ng aswang. "Akala nyo makakatakas kayo rito? Ella, alalahanin nyo, may 7 aswang na naglilibot sa klinik na to at isa na ako roon." Sigaw nito habang nakangisi at halatang hayok na makakain ng laman. "Iyon ang akala mo dahil pinatay ko na yung 2 sa mga sinasabi mong aswang." Sabi niya sabay dinukot ni Ella ang puso nito na ikinamatay ng aswang. "Ella, bakit ang lakas mo sa kanila?" Namamanghang tanong ni Lenny sa dalaga. "Kasi apo ako ng pinakamatandang aswang na si Casio," sagot ni Ella. Dahil doon ay nakuha ni Ella ang loob ng 10 taong kasama nila. Agad silang tumakbo ulit at hinanap ang daan kung saan naroon sina Jeric at Edison, pati na ang mga natitira pang kasama nila. Habang ginagawa ni Doc Romulo ang formula sa laboratory, ay bigla siyang natuwa dahil maganda ang naging resulta ng ginawa niya. "Yes, gumana ang formula. Jeric, gumana siya." Tuwang pasigaw na sabi ni Romulo pagkatapos niyang ipainom ito sa guinea pig na nawalan ng malay at nakatulog. Ngunit nagulat siya nang may tumutok na maliit na blade pang opera sa likod ng leeg niya. "Jeric?" tanong ni Romulo habang napapalunok ng laway. Pagkatalikod niya ay nainis siya nang makita niyang nakatali ang mga kamay ni Jeric at ang taong nagtutok ng blade sa leeg niya ay walang iba kundi si Commander Raquel. "Akala mo, Doc Romulo, ay magtatagumpay ka? Akin na yung formula na yan. Dali, sabihin mo rin sa akin kung para saan ito kundi mamamatay kayong 2. Iisang formula yan para makatulog ang isang aswang,"
Sagot naman ni Romulo. Kitang-kita ang pagtutol ni Jeric, ngunit hindi ito makasigaw dahil may nakatakip na panyo sa bibig nito. Alam ko, may baril ka ring itinatago riyan. Saan mo tinago? Sabihin mo sa akin, dali. Pasigaw na sabi nito habang tumatawa. Kinakabahan naman sina Edison, Lemuel at Jenna sa mga sunod-sunod na pangyayari. Silipin mo nga riyan, Lemuel, kung nakaabang pa rin dyan sa labas ng pinto ang mga aswang. Utos ni Edison habang pinapahiga niya si Jenna dahil medyo na-stress ito sa pangyayari at nawalan ng malay. Edison, wala na sila. Pwede na ba tayong lumabas? Huwag. Nasilip ko. Dead end na sa labas dahil sinarhan tayo rito sa loob ng klinik. Nakalak na at hindi ko alam kung saan ang labasan. Ani Edison, sabay sumilip sa bintana ng kwarto, ngunit may rehas ito na ikinarindi niya. Nagulat na lang siya nang may makita siyang pusang naglalakad sa harap niya. Dali-dali niyang kinuha ang mga natitirang pagkain para palapitin ito sa kanya. Nang lumapit ito sa rehas ng bintana ay agad niya itong hinuli. Uy! Ano na naman gagawin mo riyan sa walang kamuwang-muwang na pusa, Edison? Tanong ni Lemuel. Biglang pinalo ni Edison ng tubo na nahanap niya sa ilalim ng kama ang pusa. Kinuha rin niya ng mabilisan sa labas ang mga basag na salamin at bumalik sa kwarto. Mabuti at wala na ang mga aswang sa labas. Clear ang sight, ani Edison. Anong gagawin mo riyan? Pinatay mo pa ang pusa. Don't tell me. You're going to lacerate it. Dude, inis na sabi ni Lemuel. Hindi na ito pinakinggan ni Edison at nagulat na lang si Lemuel dahil pinugutan nito ng ulo ang pusa kaya muntikan pa siyang masuka. Give me the jar you're hiding in your backpack. Dude, there's my candy. Basta gawin mo na, Lemuel. Galit na sabi ni Edison kaya wala itong ibang nagawa kundi gawin ang sinasabi nito. Agad niyang kinuha ang pugot na ulo ng pusa at inilagay doon sa transparent na garapon ng kaibigan. Damn it! Huwag mong sabihin na i-display pa natin yan. Gigil na sabi ni Lemuel. Ang dami mo namang sinasabi, pre. Ibigay mo na lang sa akin ang mineral water mo at ibubuhos ko rito. What, dude? Wait! Ako na ang kukuha sa banyo ng tubig, not the mineral water. Naubusan na tayo ng pagkain dito. Pati ba naman tubig sasayangin mo pa? You're crazy. Tumayo si Lemuel at pumasok sa banyo upang kumuha ng tubig sa gripo. Habang nakabukas ang gripo ay medyo nainis siya dahil walang tubig sa klinik. Pagtalikod na pagtalikod niya ay nagulat siya nang may aswang sa harapan niya at sinakal siya. Help! Edison! May aswang! Sigaw ni Lemuel. Naalala niyang wala palang nakatapon na mga bawang sa banyo kaya malamang dumaan ang aswang sa bintana. Agad kinuha ni Edison ang mineral water at ibinuhos ng mabilisan sa garapon na kinalalagyan ng pugot na ulo ng pusa at pumunta sa banyo. Pilit hinahablot at inaalis ni Lemuel ang kamay ng aswang sa pagkakasakal sa kanya dahil nahihirapan na siyang huminga nang sumigaw si Edison. Ako ang harapin mo, aswang. Tumalikod naman ang nakakatakot na pagmumukha ng isang babaeng aswang at binitawan ang pagkakasakal si Lemuel bago ngumisi. Biglang ipinakita ni Edison ang pugot na ulo ng pusa na nasa garapon na may tubig kaya't napaluhod ang aswang
at nagsuka ito ng nagsuka. Makalipas ng 30 minuto ay nagtaka na sina Lemuel dahil suka pa rin ng suka ang aswang pagkatapos nitong makita ang garapon na may lamang ulo ng pusa. Hanggang sa naisuka na nito ang tila isang bilog na hugis jolen na kulay lupa kaya bumalik ito sa dating normal na anyo. Isang magandang babaeng kaedad ni Dr. Romulo. Agad itong nilapitan ni Edison para tulungan. "Dude, huwag mong lapitan yan dahil baka nagpapanggap lang yan," sigaw na sabi ni Lemuel. "Hindi, sabi ng lolo ko, kapag naisuka na ng isang aswang ang isang bilog na hugis jolen, ay babalik na siya sa pagiging tao," ani Edison. "Anong pangalan mo? Paano ka naging aswang?" Sunod-sunod na tanong ni Edison. "Ako si Merlinda at isang dayo sa lugar na ito. Ginahasa ako ni Casio at ginawang aswang. Pagkatapos ipalunok sa akin yang bilog na yan," sagot ng babae. "Alam kong hindi naalis ang memorya mo, pati ang pang-amoy. Buhay pa ba ang mga kasamahan ko? May tao pa bang buhay sa loob ng klinik na to?" tanong ni Edison. "Sa palagay ko ay imposible dahil madami kaming mga aswang na ipinatawag ng pinunong si Casio upang lusubin itong lugar. Siya rin ang nagsabing patayin namin ang sino mang mahuhuli naming tao sa klinik. Kaya malamang patay na ang mga kasamahan nyo," ani Merlinda. "I knew it. That Dr. Quack is one of them. Kung ganoon ay kaya mo pang ituro sa amin ang daan para makalabas tayo sa klinik na ito?" Gigil na sabi ni Lemuel. "Oo, dalian nyo bago tayo abutan ng matandang aswang," ani Merlinda. Binuhat ni Lemuel si Jenna habang wala pa itong malay. Sinundan nilang tatlo si Merlinda para ituro ang daan palabas. Habang tumatakbo sila ay nagulat na lang sila nang makasalubong nila ang matandang aswang. Isang hawi lang ng pakpak nito sa babae ay napugutan na ng ulo si Merlinda. Tumalsik ang dugo nito kina Edison at Lemuel habang buhat-buhat si Jenna na ikinatakot nila habang nanlaki ang mga mata. "Anong akala nyo? May tatakas nyo ang buntis na yan?" sabi ng isang tinig ng matanda. Biglang nagpakita si Casio ng pagkahumaling at tila gutom na gutom sa tiyan ng buntis na dalaga dahil sa paghaba ng dila nito. Bigla namang may sumigaw na ikinabigla nilang lahat. "Magkakamatayan muna tayo, Lolo Casio, bago mo mahawakan ang mga kaibigan ko." Nagulat sina Edison at Lemuel nang makita nilang ito pala ay si Ella. Kasama nito sina Lenny na ikinatuwa ng binata dahil buhay pa ito at kasama pa ang 10 iba pa. "Inubos ko na ang mga aswang na ipinatawag mo. Pinatay ko sila kaya alam kong mapapatay rin kita," matapang na sigaw ni Ella kay Casio. "Magaling, magaling. Sa palagay mo ba ay malakas ka na niyan?" Natatawang sabi ulit ni Casio. Sa sobrang inis ni Ella ay nag-transform siya agad bilang isang nakakatakot at mabangis na aswang. Ngunit nang sumugod siya at atakihin si Casio ay narinig niya ang putok ng isang baril na ikinabahala ng lahat. Napahandusay na lang siya at nawalan ng malay pagkatapos tamaan ng bala ng shotgun. Si Commander Raquel ang may hawak ng shotgun na bumaril kay Ella. Napangisi ito habang kasama sina Romulo at Jeric na nakatali ang mga kamay at nakatakip ng panyo ang bibig.
Isang nilalang lang pala ang magpapahina sa'yo, apo. Sayang ka, hindi ka kasi nakikinig sa lolo mo, ngising sabi ni Casio. Sa palagay mo ba ay tatablan ako ng bala ng shotgun? Naghahamong sabi ni Casio kay Commander Raquel, ngunit nginisian din siya nito. Nang susuguri na ni Casio si Commander Raquel para patayin ito, ay inihagis nito ang formula sa bunganga ng matandang aswang na ikinawalang malay nito dahil sa panghihina. Oh, ano pang hinihintay nyo mga kasama? I-hostage nyo na yung mga dayo, ani Commander Raquel. Nang gigigil sa inis si Lenny, nang bumaligtad ang 5 pa nilang kasamang mga rebelde at hinuli silang lahat pati sina Edison at Limuel. Pwede ba naming gahasain itong mga minor de edad na mga babae, sir? Ngising tanong ng isang rebelde. Biglang nagwala si Mariel. Mga hayop kayo. Sana pala inubos na kayong kainin ni Ella. Lumabas nang nakangisi ang 2 kalalakihang rebelde sa isang kwarto. Boss, tapos na naming gahasain. Grabe. Ang sarap. 2 taon ko nang kinukursonada ang batang yun. Biglang nagwala si Mariel habang yung iba ay nakatali at may blindfold. Mga walang hiya kayo. Anong ginawa nyo sa kaibigan kong si Donna? Pakawalan nyo siya. Nagwawalang sabi ni Mariel, sabay tulo ng kanyang mga luha. Hoy! Tumigil ka riyan. Ang ingay-ingay mo. Baka gusto mong ikaw ang isunod namin. Sigaw ni Commander Raquel. Biglang patakbong lumabas ang pangatlong rebelde galing doon sa kwarto at parang baliw na may hawak-hawak na parang bola. Paglapit nito sa kanilang lahat ay nagulat sina Lenny at Jenna. Niyakap at tinakpan ni Lenny ang ulo ng kaibigan dahil sa buntis ito at baka makita nito ang hindi dapat makita. Hoy, anong ginagawa mo riyan? Lintik ka! Sigaw ni Commander Raquel habang naiirita roon sa pangatlong rebelde. Sa sobrang sarap kasi ng katawan ng batang yun at panggigigil ay pinutulan ko na siya ng ulo dahil sobra niyang napaligaya ang pagkalalaki ko. Grabe boss, ang sarap niya. Sa inis ni Commander Raquel ay binatukan niya ito ng malakas kaya nabitiwan ng rebelde ang pugot na ulo ni Donna. At nagpagulong-gulong ito malapit sa kaibigang si Mariel. Mga hayop kayo, mga hayop. Sana di na lang namin kayo isinama para tuluyan na kayong nakain ng mga aswang noong iniligtas tayo ni Lenny. Mga walang utang na loob. Daig nyo pa ang demonyo. Sigaw ni Mariel. Nang mainis si Commander Raquel ay sinapak siya nito. Hoy, masyado kang reklamador. Ang ingay-ingay mo. Baka gusto mong ikaw ang isunod kong ipaghahasa sa mga yan. Sigaw na matandang rebeldeng may takip ang kanang mata. Agad dumating ang 2 pa nilang kasamahang rebelde. May buhat-buhat sila na tila walang malay na babae. Sino na naman yan? Tanong ni Commander Raquel. Boss, katawan ng kapatid ng doktor, si Ella. Ngumising bigla si Commander Raquel. Alisin nyo ang blindfold ni Dr. Romulo. Sinunod naman ng mga ito ang utos ng matandang pinuno ng mga rebelde. Kaya nagulat si Dr. Romulo noong nakita niya ang kanyang kapatid na babae na walang malay at napasigaw siya. Ella! Pakawalan niyo ako rito. Nagwawalang sabi ni Romulo sa mga rebelde. Nagbigay lang ng senyas si Commander Raquel sa kasama na ipasok sa loob ang doktor at ang kapatid nito sabay nagtanong. Patay na ba ang babae?
Tiningnan namin ang ugat niya, boss. Mukhang nawalan siya ng malay. Wala lang lakas dahil sa pagkakatama ng shotgun sa gilid ng tiyan niya. Okay, pero kayong dalawang gago, bakit yung katawan lang na iyan ang kinuha nyo? Dapat yung katawan ng matandang aswang at pugutan nyo yun ng ulo. Para tuloy na yung mamatay. Mga peste. Sigaw ni Commander Raquel. Bakit, boss? Buhay pa ba yun? Takot na tanong ng isa sa mga rebelde. Oo, pero deep sleep lang. Tulog at hindi magigising-gising dahil nainom niya ang pampatulog na formulang gawa ni Romulo. Dalian nyo na. Inunan nyo na ang babaeng aswang kaysa sa kanya. Inis na sabi ni Commander Raquel. Boss, natatakot kami. Pwede ba namin isama itong pinakamatangkad sa kanila? Sino? Nang ituro nila si Jeric, ay sinipa nila ito papunta sa kanila at inalisan ng blindfold. Hoy, ikaw! Samahan mo kami para pugutan mo ng ulo ang matandang aswang. Sigaw ng isang rebelde. Kaya umalis sina Jeric kasama ang dalawang rebelde. Habang si Commander Raquel naman ay pumasok sa kwarto kung saan naroon si Doc Romulo, Ella at dalawa ring rebelde. Naiwan namang nagbabantay ang isang rebelde sa mga hostage nila. Iyak ng iyak si Mariel habang pinatatahan ni Sarah at Lenny. Hindi ko akalaing magagawa nila sa atin ito. Sana pala iniwan na natin sila. Iyak na pagsisisi ng dalaga habang tiningnan ang pugot na ulo ng kaibigan. Sabi ko sa inyo, walang budhi ang mga yan. Kailangan talaga nating makatakas dito. Ani Lenny habang kanlong ang kaibigan. Bigla niyang siniko si Edison, kaso naka-blindfold ito dahil lahat ng lalaki ay puro nakatakip ang mata. Habang nasa loob ng kwarto, sabihin mo sa akin, Romulo, kung saan ang daan palabas dito sa klinik mo. Sigaw ni Commander Raquel. Walang isinagot si Doc Romulo at dinuraan na lang sa mukha ang matanda. Matigas ka, ngising sabi ni Commander Raquel at agad siyang lumapit sa katawan ni Ella. Hinubaran niya ito hanggang sa mapunit ang buong suot ng dalaga at ginahasa sa harap ng doktor. Napasigaw at napaiyak na lang si Romulo. Agad iginapos ng dalawang rebelde ang kamay ni Ella. Nakaramdam ito ng dobleng sakit. Hindi lang sa tama ng shotgun kundi sa ibaba ng pagkababae niya, dahilan para mapasigaw ito, saka napaiyak. Pagkatapos ng ilang minutong pagwawalang hiya ng matandang rebelde, ay agad niyang isinara ang zipper at lumapit sa doktor. Sabay hawak sa pisngi nito ng madiin. Ang sarap pala ng kapatid mong babae. Virgin na virgin kahit aswang. Ganyan na lang ha. Kapag di mo sinabi ay ibang posisyon naman ang gagawin kong paglapastangan sa kapatid mong aswang. Doon sa puwet ko naman siya titirahin. Ganti rin yan sa pagpatay niyong magkapatid sa mga nahuhuli niyong rebelde sa kasamahan namin. Sasabihin ko na kung saan ang daan palabas. Sigaw ni Romulo dahil sa di niya masikmura ang panggagahasa ng mga rebelde sa kaisa-isang kapatid na babae. Sa kabilang banda, pagkarating ng dalawang rebelde at ni Jeric sa lobby ng klinik kung saan naganap ang lahat, ay nagulat silang nawala ang bangkay ng matandang aswang. Putya, nawala! Sigurado ka bang dito yun? Sigaw ng isang rebelde sa kasama habang nangangamba si Jeric dahil pakiramdam niya'y hindi tinablan ang matandang aswang. Habang nag-uusap ang dalawang rebelde ay medyo lumayo si Jeric kahit nakatali pa rin siya.
Biglang may tumulong tila malagkit na likido sa baywang ng isang rebelde. "Pare, ano to?" Pagkatingin niya sa itaas ng dingding ay lumabas sagad ang dugo sa bunganga. Sabay bumaba ang matandang aswang na si Casio at kinain niya ito. Nagulat ang isa pang natitirang rebelde, lalo na si Jeric, kaya napatakbo sila. "Paanong nangyari yun? Akala ko tulog na siya," tanong ng rebelde kay Jeric habang tumatakbo sila. "Dahil pumalpak ang formula kaya humanda na tayong lahat. Maghihigan din na talaga ang matandang aswang," ani Jeric habang walang tigil ang pagtakbo. Lumabas na sina Commander Raquel, Romulo, Ella at dalawang rebelde. Isinama niya ang lahat ng bihag nila para sundin ang sasabihin ng binata kung saan ang daan palabas dahil natrap na sila. Biglang may narinig silang sumigaw na paniguradong kasama nila iyon. "Boss, pagbuksan natin siya," wika ng isang rebelde. "Hayaan mo na yung gagong yan. Hindi kasi nag-iingat. Tara na." Nang ayaw sumunod ng isang rebelde, ay binaril ito sa ulo ni Raquel gamit ang shotgun. Pumutok ang ulo nito sa harapan niya kaya nainis ang dalawang kasama natitirang rebelde. "Dapat lahat kayo ay sumunod sa akin. Kung hindi ay magiging gaya kayo sa kanya." At itunutok ng matandang commander ang baril sa ulo ng doktor. "Dalian mo na't ituro mo ang daan at susunod kami." Nagulat na lang sila nang may dugong lumusot sa ibaba ng pinto at natahimik ang sigaw ng kasama nilang rebelde sa labas ng pinto na nakalak. "OMG, Jeric," nag-aalalang sabi ni Lenny. "Hayaan nyo na yan. Baka yan yung isinama niyang kasamahan ng mga dayong ito," pambabaliwalang sabi ni Commander. "Boss, paano kung yan yung matandang aswang?" takot na sabi ng isang rebelde. "Kaya nga madaliin natin wika ng pinuno nila at lahat na sila ay naglakad ng mabilis habang sinusundan ang mga sinasabi ni Romulo. Sa labas naman ay si Jeric na nakatakas sa kamay ng matandang aswang. Ginamit niya ang taktika niya dahil maingay ang rebeldeng kasama niya. Habang tumatakbo sila ay iniwan niya ito at kumanan sa kabilang pinto. Isinara niya iyon at iniwang mag-isa sa labas ang kasama. Napatakbo ito hanggang sa maabutan at mapatay ng matandang aswang. Doon pa sa kinaroroonan ni Lenny. Inaakala rin na matandang aswang na walang kasama ang rebeldeng kanyang napatay. Kaya naman humanap si Casio ng daan kung paano matunton ang lahat ng mga buhay sa loob ng operating room na kinaroroonan nila Lenny at iba pang panauhin. Sa sobrang takot ni Jeric ay walang tigil pa rin siyang naglalakad ng mahina hanggang sa nakababa siya ng basement. May napasukan siyang bigla, ang morgue. Mas lalo siyang nangamba nang makitang punong-puno ito ng bangkay na naaagnas na. Napakabaho at halos masuka siya. Ngunit maswerte siya't may nahagilap siyang flashlight na hawak-hawak ng isang bangkay na gumagana pa ang battery. Saka tiningnan ang lahat ng mga nakahandusay. Puro sila rebeldeng namatay. Habang tinututok niya ang flashlight rito, may naaninag siyang nakasulat sa dingding. Nakaturo sa isang mortuary compartment. Binuksan niya iyon at binalot siya ng dilim. Walang bangkay kaya pumasok siya hanggang sa may slide siya at dalhin sa isang kwartong na mas mababa pa sa basement na nakalocate. Aray! May ikalawa palang basement tong clinic, sabi niya sabay pagpag ng kanyang suot. Binuksan niya ang hawak-hawak na flashlight at nakitang punong-puno iyon ng iba't ibang armas. Wow, hanep!
Tuwang sabi niya, sabay kinuha ang mga baril pati mga first aid kit. May mga itak pa at iba pa. May nakaparin siyang generator na sinlaki ng hipo, kaya hinanap niya ang main switch nito. Nang mahawakan niya ang kanyang hinahanap, ay pinaandar niya ito upang mabigyan ng ilaw ang buong klinik. Nagulat siya sa kinaroroonan niya. Parang secret place na may makapal na shield na gawa sa metal ang buong kwarto. Tila mahirap gibain at parang hindi na parte ng klinik. Pinatay niya ang flashlight niya dahil may ilaw naman. Pagkaatras niya ay nabangga niya ang tila isang salamin, kaya tumalikod siya at nanlaki ang mata niya sa gulat. Isa itong malaking land bomb mula sa panahon ng mga Hapon. Nasa loob ito ng transparent glass na kwadrado ng parang sa museum. Binasa ni Jeric kung ano ang nakalagay sa isang papel na nakadikit sa itaas nito. Ayon sa nakasulat ay nahanap ito ni Joshua pagkatapos mahukay habang ginagawa ang klinik. Itinago niya ito dahil baka makumpiska ng gobyerno dahil nga may posibilidad na sumabog pa ito kahit nakalipas na ang ilang taon mula pa noong panahon ni Mahoma. Itinago ito ng ama ni na Ella at Romulo noong buhay pa ito. Inilagay at pinalibutan ng glass ang kwarto para paglagyan ng armas at kung ano-ano pa. Hanggang sa mapansin ni Jeric na sa katabi nito ay may isang hugis pabilog na metal na pwedeng pagkasyahin ang dalawang nakatayong tao. Na-curious siya at binuksan niya ito na nagkakagaan ng 45 pounds. Tama nga siya, 2 tao lang ang pwedeng magtago rito. Isa rin yata ito sa mga kulungan noong panahon ng Hapon na ipinasimento ni Joshua na ama nila at ginawa niyang double shield na hindi pwedeng matupok ng apoy. Scientist nga ang ama ni Ella at Doc. Ang galing ng utak niya. Namamanghang sabi ni Jeric sa isip. Walang pakundangang kinuha ni Jeric ang mga armas sa kwarto at inilagay sa isang bag na nakita rin niyang nakalagay lang doon. Nang nakapag-isip muli, ay binasag niya ang salamin saka kinuha ang land bomb kahit mabigat din ito. Nang humanap siya ng pinto sa kwarto para lumabas ay wala. Medyo naubusan din siya ng hininga dahil nasa second floor siya ng sinasabing basement na kaunti na lang ang oxygen na nasasagap niya. Buti na lang at gumana ang utak niya nang mapansin niyang madaming oxygen na nakapalibot sa kinatatayuan niya. Kaya humanap siya ng tube at oxygen mask dahil isa siyang nag-aaral ng medtech. Nakahanap na siya sa may drawer doon. Nang mapansin niya sa wakas ang tila isang ladder sa itaas ay naghanap siya ng panungkit at sinungkit niya ito ng madalian. Bumaba ang isang ladder kaya't inakyat niya ito at umangat ang ulo niya sa isang kwarto sa main basement. Nabuksan ang isang madilim na kwarto ni Doc Romulo habang nakatutok sa ulo niya ang isang shotgun na hawak ni Commander Raquel. Ang 2 rebelde ay may kanya-kanya ring pistol na hawak. Tito ba? Saan dyan ang daan palabas? Inis na ngisi ng commander. Nang di makasagot ang doktor ay biglaan niya itong sinipa kaya natumba ito sa loob ng madilim na lugar na parte ng kwarto. Sabay na nagtawanan ang 2 pang natitirang rebeldeng kasamahan nito. Naawa sina Lenny nang bumulong sa kanya si Edison para tanungin kung ano ang nangyayari dahil naka-blindfold ito. Sinagot naman ito ng dalaga nang pabulong din. Huwag kang maingay, Lenny, na nakawala ako sa pagkakagapos dahil yung salamin na pinampugot ko ng ulo ng pusa ang ginamit ko para kumawala sa tali ng mga kamay ko sa likod.
Ni Edison sabay mabilisang itinaas ang blindfold at kinindatan nito si Lenny. Saka ibinalik ang kamay na kunwari nakatali pa din. Gumapang na lang si Doc Romulo papalayo habang pinagtatawanan ng tatlong rebelde. Nagulat sila nang biglang hinila ni Edison ang isa sa mga rebelde at itinutok ang piraso ng matalim na salamin sa pulso ng leeg nito sabay tapon niya ng blindfold. "Sige, subukan niyong lumapit. Papatayin ko ang kasama niyo," sigaw ni Edison. Napangisi si Commander Raquel nang walang tawad na ipinaharap ang shotgun niya sa paa ni Doc Romulo. Nagpaputok siya hanggang sa sumabog at saka nawalan ito ng isang paa. Naiyak si Ella dahil sa nangyari sa kapatid. "Huwag niyong patayin ang kuya ko," sigaw nito. Kahit wala na siyang lakas, habang nakahandusay sa sahig kung saan siya binitawan ng mga rebelde pagkatapos buhatin, ay pilit niyang pigilan ang mga ito. Biglang gumulong at tumihaya si Romulo na may hawak na baril na pinulot niya sa may sulok. Pinagbabaril niya ang isa sa mga rebelde na malapit sa pwesto niya, ngunit natamaan din siya ng barilin hanggang sa mawalan na siya ng buhay. Sa sobrang gigil at inis ni Commander Raquel ay nagpaputok siya sa baba, ngunit wala na itong bala. Biglang may naghampas ng mabigat na plywood sa likod at ulo niya, kaya natumba siya at nawalan ng malay. Sa sobrang gigil din ni Edison ay isinaksak na niya ang matulis na bagay sa leeg ng rebelding hawak niya hanggang sa mamatay ito't nagtalsikan pa ang dugo sa kanyang mukha. "Bakit mo ginawa yon?" Naiinis na sigaw ni Lenny kay Edison. "Baka kasi traidorin ulit tayo. Tingnan mo, isinama mo at pinagbigyan sila. Nakita mo ang naging kapalit, di ba?" Paliwanag ni Edison habang hinihingal sabay isinuot ang backpack. Narinig nila ang kakaibang huni ng boses na sumisigaw. "Takbo na kayo, si Lolo Casio yun. Iyan ang boses niya kapag galit na galit siya," mahinang sabi ni Ella. "Paano ka?" tanong ni Lemuel habang buhat-buhat ang buntis niyang kasintahan. "Huwag niyo akong alalahanin. Basta tumakbo na kayo. May alam akong daan palabas kung hindi ako nagkakamali. Sa basement 2 ito at iyon ang sabi ni Kuya. Ngunit hindi pa namin ito napapasukan. Tanging si Papa lang ang nakakapasok at may alam ng daan nito. Sekretong kwarto ito ng klinik na pinahukay pa niya noong ginagawa pa ito," ni Ella.